Kasama ang resibo, natunto ng NBI-NCR, NMIS ang supplier nito sa Marikina. Target sa transaksyon ang mahigit 300 kilo ng frozen meat products na pinaghihinalaang expired na at illegal na ibinebenta. Nagkakahalaga ito ng mahigit 70,000 piso. Pagdating sa Marikina, hinintay ng mga otoridad na dumating ang kanilang order. Maya-maya pa, namataan na ang isang closed van na pag-aari daw ng negosyanteng supplier. Loaded, oh. Ang bigat ng karga. Pumasok ang undercover agent sa itinurong bahay at nakipag-usap sa seller na nagpakilalang si Cheche. Nang matanggap ang mark money, agad nang sumalakay ang mga otoridad. Kung kasama ng mga tagas. Yung hawak mong pera, mark money yan. Hindi ka nang mamarap sa otoridad eh. Yan mo bang ginawa namin? Makikita sa paligid na abala pa ang suspect sa paghahanda ng mga sangkap para sa parisan. Nandun po sa meron po yung label. Pag pinaano ko po dito, pinapaano ko na po yung box. Ano bang permit Ano na lang po dapat na kami, meron online sila, po. Doc Jude? May business permit sila, pero dapat talaga meron silang COMI. Ano yung COMI yung Doc Jude? Ito yung Certificate of Meat Inspection. So, Okay. Galing yan sa? sa NMIS, kami na po Okay. So meron kayo nun, wala? Malinaw na siya, Brad. Hindi po kasi namin alam kung saan kukuha ng ganito. Dahil walang kaukulang permit at dokumento sa pagbebenta ng karne, arestado si Cheche at ang iba pa nitong mga kasama. Kayo po ay naaresto namin, meron po kayong karapatan na hindi magsalita anuman po ang inyong sasabihin ay maaaring gamitin sa inyo. Sinubukan naming kapanahimin ng suspect pero tumanggi siya magbigay ng pahayag. Ma'am, si GMA7, baka may comment ka na gusto mong sabihin, linawin? Nakaharap sa kasong paglabag sa RA 9296 o Meat Inspection Code of the Philippines ang apat na suspect. Bukod sa mga paglabag, nadiskubre pa ng mga otoridad na hindi pala baka ang itinitindang karne ng mga suspect. Lumalabas pala ito ay pork. Yung karne, to make it appear na maging lasang beef, kumukuha sila ng pork diaphragm. Ibig sabihin parte yan ng baboy, and then para maging lasang beef, nilalagyan nila ng beef fats. Lumalabas na nandadaya nga yung mga involved na person dito. Sa laboratory report na isinagawa ng NMIS, kumpirmadong baboy ang ibinebentang karne na nakumpiska sa Marikina, kung saan pinepeke para ibenta bilang karne ng baka sa Muntinlupa at iba pa nitong mga customer. Kung mapatunayang nagkasala, nakaharap ang mga suspect sa 6 hanggang 12 taong pagkakakulong. Delikado ito kasi hindi kung sa proseso yung health hazard sa makakapag-consume nito. Kung makakain sila ng itong mga hot meat na to, maaaring magdulot ng sakit or mas malubha pa rito, baka magdulot ng pagkamatay ng tao. July 2026, nakapagpiyansa na ang ilan sa mga suspect pero patuloy na gugulong ang kaso laban sa kanila. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel